Kikita sa kaka-TikTok? Paano? Alamin! May bagong bukas na resort dito sa Indang, Cavite. Nasa ganda. Talaga raw mapapag-go ka. Ang theme, Bali-inspired. May 3 villa na kasya hanggang 35 na mga bisita. Go, go, go sa Casa Go! Pero gaano katotoo na ang resort na ito katas ng pa-TikTok-TikTok lang? Pagmamay-ari kasi ito ng social media personality at TikTok superstar na si Jomar Yee. O, payong kayo dyan. Malamang i-check out naman. Nandito yung yellow basket para hindi ka nag-rate kung hindi mo pa alam yan. Sabi ko, why not? Piling ko ng lupa. Bumili ako. Resort, sabi ko kasi pang matagalan siya. Ang pangmalakasang resort na ito ni Jomar, Ano naman yan? hindi lang daw bunga ng kanyang pagiging content creator, Ano yun? Nangangaraling pa rin kayo? Ano petsa na? kundi lalo na ng kanyang pagiging TikTok affiliate Sa inyo. o yung mga kumikita sa pagre-review at pagbebenta ng produkto. Water splash resistant din pala to. Oo, naiintindihan mo? Hoy, sapatos sa pangmalakasan ba ang heart nyo, Babs? Pero hindi ito ganun kadali ha, dahil para mas dumami pa ang mahikayat ni Jomar na bumili ng mga produktong kanyang ini-endorso. Kung ano-anong step-by-step gimmick daw ang ginawa niya sa kanyang content. Nariyang nagbenta siya ng tumbler, O, tumbler na ba? Aesthetic ba ang hanap nyo, Babs? Eto na yan, ang gigigil ako sa inyo. Takot ako sa'yo. at maleta. At para patunayan niyang ito'y matibay, Titignan ko kung matibay nga itong mga luggage ko, ha? Ano ko sinusuhugan? pinaghahampas, pinagsusuntok, at inapakan niyang mga ito. Ang dami natuwa, ang dami talagang bumili. Kasi nga, pagalit, bago. Eto yun! Oh! Tuktak! Ang mga ibinibenta niya namang damit, ifiniflex niya. Ano ko kayo nang gigigil sa inyo? Pero ang isa raw sa pinakapumatok niyang product, ang kanyang napakatibay na payong. Oh, ganyan siya. Oh, ano nangyari? Di ba ayos pa? Dahil sa kanyang Sofer OA na sales stock, si Jomar nakabenta lang naman ng 200,000 na piraso ng payong. Hindi ko talaga akalain sa video ko na payong na yun. Ang daming bibili. Eh, magkano komisyon nun kada piraso? Yeah, 17? Parang ganun. Hanggang si Jomar nakapag-ipon. Dito yan, tatay, yung sinasabi ko sa inyo. At nito lang nakaraang taon na ipatayo na nga niya ang pinapangarap niyang resort. Pero sa gitna ng kanyang pagpatok, isang pagsubok ang hinarap niya kamakailan. Ang kanya kasing nakababatang kapatid na si Jobot pumanaw dahil sa pneumonia. Inisip ko na lang na nasa magandang kalagayan na din yung kapatid ko. Kaya sabi ko, hindi matutuwa yung kapatid ko na to kapag hindi na ako nag-video. Yun yung dalan-dala ng buhay ko. Kasi sobrang namimiss ko na yung kapatid ko. Sa kabila ng malaking dagok na ito sa kanilang buhay, si Jomar patuloy na lumaban. Pinag-igihan palalo ang kanyang trabaho. Sobrang proud din ako sa sarili ko. Alam mo yun, dating bata lang na nasa bahay lang na tagalaba ng mama ko. Dahil nagkaroon ako ng ganito and thank you Lord talaga. Pero magkano na nga ba ang kinikita niyang komisyon? Siguro mga ano... Wait lang! Suspense muna! Kilalanin muna natin ang susunod nating TikTok affiliate. Ang 26 anyos mula Marikina na si Charlotte. Na nabaon naman daw sa utang na inabot ng milyon. 2022, nag-start po ako ng business po, RTW. Nagkaroon po ako ng supplier. Sa simula, nagbibigay siya ng mga items. Magbabayad muna ako and then sa kanya ibibigay sa akin yung stock. Yung mga reseller ko, yung payment nila sa akin, binabayad ko din sa kanya. But sadly, siguro naka 5 transaction kami and then naglaho na siya. Para makabawi, nagdoble kayod siya.
Nung nag-scroll ako sa TikTok, nakita ko yung, may mga kumikita. So, tinry ko din po. At dahil isa siyang proud mom, Ay, grabe! Sobrang bigat. ang mga itininda niya, yung mga kailangan din nila ng kanyang baby, diaper, wet wipes, at tissue. Parang ang weird mo naman, video ka ng video, ano ba yan? Parang hindi nila maintindihan yung ginagawa ko. O diba, sa bangketa, 35 pesos, isang pirasong ganito. Pero dito, halos piso yung pinapataka ng isa. Kapag may mga time ako, kunwari, tulog na yung mga bata, that's the time naman na gumagawa na ako ng content. Sunod na lang niyang namalayan, kada buwan, kumikita na raw siya ng 5 to 6 digits. Sa isang araw po, 60,000 pesos. Kaya makalipas lang ang ilang buwan, ang dating baon sa 1 milyong utang, unti-unti nang nakabangon. Naibalik ko yung pera ng mga reseller and nai-treat ko na yung parents ko. Eh yung kay Jomar kaya, how much? Siguro mga ano, Pero ang sure na tanong nyo, paano rin ba maging TikTok affiliate? Para gaya nila, tayo rin kumita. Nanggigigil ako sa inyo! o ayan siya. Ang big reveal para tayo'y sumakses sa aming pagbabalik. Hindi pa tayo tapos ang gigigil ako sa inyo! Ilang content creators nang dahil sa pagbebenta sa TikTok, Buktak! kumikita na raw ngayon ng milyon? Ay, grabe! Hello mga mare! Gaya ng mommy na si Charlotte. Well, well, well. Sa isang araw po, 60,000 pesos. Eh si Jomar naman kaya, HM o how much ang kinikita kada buwan? Siguro mga ano, Ano nangyari? 7 digits, ganyan. Oo. Hanggang ngayon talaga, hindi pa rin siya nagsisink in kasi nga, paano nangyari yun? Sobrang laking tulong niya kasi before, nung wala pa akong ganito, yung mga kailangan ba, hindi siya ganun agad na nabibili. Pero paano nga ba maging TikTok affiliate? Nanggigigil ako sa inyo! Bibili ka ng product, tapos ibibideo mo. Oh, hoy! Sapatos sa pangmalakasan ba ang heart nyo, Babs? O, di ba tapos na kayo mag-edit? O, anong gagawin? Magne-next, ha? Maglalagay ka ngayon ng product, add link, ha? O, ayan siya. Tapos hahanapin mo ngayon kung ano yung binidyo mo. Ayan yung sapatos, i-add mo. O, ayan na siya. Ayan na yung yellow basket. Kapag pinost mo, okay na yun, naiintindihan? Go! Hello mga mare! Nagtagumpay man sila ngayon, Eto na yung sinasabi ko sa inyo. paalala lang po nila, hindi ito naging ganon kadali. Hindi talaga siya easy kasi nga magbibigay ka pa ng effort, ng time. Actually, nakaka-drain talaga siya. Tas sobrang nakaka-pressure din. Hindi porket yun yung na-achieve ng isang TikTok affiliate, ganun din yung ma-achieve mo. Kasi iba-iba po tayo. At the same time, hindi ka aasa lang sa commission sa TikTok. Mas maganda pa rin na meron tayong stable job or ibang pinagkakakitaan like business. I-recommend ko rin na i-check ninyo mabuti kung sila ba ay may mga certificate, meron ba silang mga lisensya na dapat nilang ibigay muna sa inyo bago kayo mag-promote. Isa rin dapat sa isa lang alang ng isang affiliate na dapat lahat ng transaction ay within TikTok app lang upang maiwasan yung scam. Sa dami ng online sellers ngayon, kailangan umangat ka. Oh, Kadalasan, walang hiya-hiya. malamang i-review para hindi kayo nag-day 2. Go! Pero maliban sa galing sa sales talk, pinaka-importante pa rin syempre para makabenta ang produkto de kalidad at maganda. Ayan, sana lahat tayo sumakses! Ano itong klase ng herbal fruit daw sa Davao na epektibong gamot di umano sa mga sakit-sakit gaya ng tumor, goiter at rayuma? Sa Samal Island sa Davao, may puno na ang bunga, berde kapag hilaw at brown kung hinog. Maliit lang ito ng kaunti kesa sa nyog. At dahil hugis bituin, tinawag nila itong bitoon fruit. Ngunit hindi raw ito basta-basta prutas lang. Dahil ang bitoon fruit, di umano, nakagagaling ng mga bukol, tumor
kahit pa cancer. Hindi sila nasabi na guiter lang ang pagagalingin yan. Kung hindi, lahat ng bukol-bukol sa katawan mo. Pero ingat po sa prutas na ito dahil nagtataglay rin daw ito ng matinding lason. Kung hindi yan nakakain, makakalason po yan. Bitoon fruit. Miracle fruit nga ba o lason? Bata pa lang si Criselda nung meron daw tumubong bukol sa kanyang leeg. Pag tumitingin ako sa salamin, napapansin ko yung malaki na yung liig ko. Para siyang kamatis, kalaki. Bagay na meron din daw noon ang kanyang ina na komplikasyon din daw sa bukol ang ikinamatay. Kinabahan po, ma'am. Kung marami akong gagawain sa bahay, masakit ang dibdib ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi gipit sa pera. Si Criselda meron palang goiter. Ayaw kong mag-opera kasi matakot ako. Baka hindi na agad ako makapagsalita. Hanggang naalala ng kanyang mister na si Ronnie ang bunga ng isang pinangingilagang puno sa kanilang isla. Ang dami kasi nagsabi na yung bituon na yun, parang may lunas. Hindi sila nasabi na guiter lang ang pagagalingin yan. Kung hindi, lahat ng bukol-bukol sa katawan mo. Ang bunga ng bitoon, binalatan ni Ronnie. Tinayod ang buto at saka itinapal sa bukol sa leeg ni Criselda. Dito ko binabalot at ito ay malamig, may ginhawa rin at pang external use only lang to. Hindi ko to kinakain kasi makalason to. Araw-araw niya raw itong ginawa sa loob ng 3 taon hanggang sa ang bukol ni Criselda sa leeg himala raw na lumiit. Pag 1 month lang, napansin ko na maliit na. Hindi na ako nakapag-check up. Wala naman akong naramdaman. Sa tingin ko, yun talaga ang nagpagaling sa akin. May mga pamamaga na nawawala din ng pusa. Dito papasok yung tinatawag nating correlation fallacy. Nagkataon lang na lumiit yung goiter niya, which is mangyayari talaga regardless kung ginamit yung bitoon o hindi. Marami sa mga tiga-isla, takang-taka kung paanong dahil sa bunga ng bitoon, pinaniniwala ang gumaling si Criselda. Lalo't alam nga nilang may lason ito. Ang bitoon among ginagamit panghilos isda. Yung lason na mayroon ito, hindi nakakamatay, kundi maaring mahilo lang yung isda at so external lang talaga paggamit. Kaya si Mercedita, lagi raw iniiwasan ang puno ng bitoon sa kanilang bakuran. Hanggang taong 2014, may nakaparaw siya sa kanyang dibdib. Napipil ko na may bukol sa kaliwang dibdib ko dito sa may suso. Parang chicken egg po. Yung laki niya. I-press ko yung nipple ko. May lalabas na talaga. Dugo at kunting nana. Sabi nila i-biopsy. Doon mag-trigger na yung bukol. Natatakot na ako. Kasi pag may bukol, sabi nila, breast cancer daw yun. Inirekomenda ng kanyang kapatid na tapalan niya ito ng bunga ng punong pirmi pa man din niyang iniiwasan. Bata pa kami, nandoon na yun. Pero hindi ko alam kung nakakagaling ng mga bukol-bukol. Nung itapal niya raw sa kanyang dibdib, Ang sarap ng pakiramdam, ma'am. Parang sinak niya yung mga dito sa loob. Bukol. Biglang nawala talaga. Milagro. Wala po akong ibang ginawa. May mga bukol na sumusulpot and then eventually nawawala din coinciding with the monthly cycle ng kababaihan. At meron ding mga bukol sa dibdib na cyst lamang kung saan may tubig lang na laman na maaari ding kusang mawala. kaya si Mercedita, hinikayat na rin ang kapatid niyang si Lilibeth na gumamit din nito. Napansin ko ang bukol sa braso para sing laki ng kalamansi. Siguro sa 1 week, 3 days. Ginagawa ko. Hanggang ang bukol sa braso ni Lilibeth, umimpis din daw. Hindi na siya masyadong malaki. Ang pinaka-common na uri ng bukol na ganyan ay tinatawag na ganglion cyst. Yun ay dahil sa pagtutubig galing dun sa litid, dun sa joint. May mga kaso na ito ay kusa ding nawawala, so wala ring connection dito kung ito ay ginamitan ng bitoon. Nang dahil sa testimonya ni na Criselda, Mercedita at Lilibeth na nawala ang mga bukol nila dahil di umano sa bitoon, nagkakaubusan tuloy ngayon ang mga bunga ng bitoon sa kanilang isla. Dinadayo po ang lugar namin, kumukuha sila ng bunga po, libre. Pero may scientificong basihan ba na ang bunga ng bitoon nakapagpapagaling ng bukol at tumor?
Ayon sa mga eksperto, bagamat kinakitaan ng potensyal ang paggamit sa dahon nito bilang gamot sa sakit ng tiyan at rayuma, wala pa raw siyentipikong basihan na nakakapagpaliit ito ng bukol at goiter. Ongoing pa yung research kung makapagpagaling ng sakit like yung goiter or mga bukol. Siguro nagbago yung sakit nila but not totally cure yung sakit. Maaaring merong promise or merong medical benefit yung saponin na nanggagaling doon sa bitoon. Wala tayong pagsasaliksik na nagsasabi na itong baringto niya ay sapat na gamot. Yung bitoon may nilalabas na ang tawag natin ay terpenoids. Isang halimbawa ng terpenoid ay menthol. So ang naramdaman lamang doon ay pang-ibabaw na ginhawa lamang pero wala itong medical na effect. Hindi iyon magpapagaling ng mga sakit. Naniniwala po ako dahil sa bituon na ginagamit ko sa aking bukol, kaya ngayon gumaling na siya. Pag tayo ay merong nararamdamang kakaiba sa katawan, mas maigi na magkonsulta na tayo agad habang maaga pa. Dahil lahat ng sakit kapag napabayaan, pwedeng maging delikado. Kung pwede nga lang sana na ang gamot sa pinakamalulubhang sakit sa mundo, mapipitas lang natin sa mga tabi-tabing puno. Bagay na wag nyo po munang gagawin hanggat wala pang pahintulot ang mga siyentipiko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.